Weekend. Ah, andito kayo ngayon. So, very thankful na nandito kayo. So, yun. So, pwede bang malaman kung mainit ba kanina yung lugar niyo? Kasi dito sa amin kayo masyadong mainit eh. White. Right? Mainit, no? Parang hindi Christmas. So, kamusta naman yung week niyo? Excited na ba sa breakthrough sa 2025? Pagod. Pagod? Present. So, yun. Nakikita ba yung ano ko? Share screen. Hindi pa coach. Yan, ngayon na meron na coach. Thank you yun. Nakikita ko to si Madam Erwina. So, happy na kita kita sa sa may team building natin. Napaka-jolly. Makamadam ka, wagas ah. Siyempre, alam ko na dollars eh. Ang dami ng client. So, Sana. so yun. So, topic natin ngayong gabi is so discuss na din natin yung introduction about Amazon, kung ano yung process, paano magkuha ng data sa may mag-record ng sales, sa may walkthrough dun sa may Amazon Seller Central. So, walkthrough ko kayo sa may Amazon dropshipping. So, ano ba yung spelling? So, si dropshipping, so heto medyo madali sabi nila pero medyo mahirap sa side ng bookkeeper. So, i-share ko sa inyo kung ano yung process ko sa client ko, kung paano namin gagawin yung Amazon bookkeeping na yon sa may dropshipping na business. So, medyo madali siya kasi systemized siya gawin. So, pwede nyo siyang ma-apply sa future clients nyo or meron kayong client ngayon sa may dropshipping, pwede nyo siyang i-apply kung nadadalian kayo sa process ko. So, um, ano nga ba si dropshipping? So, si dropshipping is na-discuss na natin yung different business model. So, si dropshipping yung focus muna natin ngayon. So, kahit walang masyadong capital, makapag-start si Amazon seller ng business kahit konti lang yung capital niya. So, pwede siyang mag-start kasi hindi naman, maliit lang kasi, pwede naman kasi kahit konti lang yung capital mo dito, sa ganitong kind of business, makapag-start ka na ng magbebenta sa may Amazon. So, yung pagre-record dito ng purchases from supplier, direkta na siya sa may COGS. Pag i-record natin, COGS na agad, wala tong inventory. So, heto kasi yung process na pag halimbawa, ginagawa yan ng Amazon seller, naghahanap sila ng reliable na supplier or manufacturer, parang middleman sila na parang, o sige, yung lahat ng product mo, pwede bang ipopost ko yun sa online, tapos pag may bibili, yun pa lang yung pag-order ko sa'yo, tapos ikaw na direct magsisend sa my customer. So, yun yung process ng dropshipping. So, yung datingan dito ni Amazon seller is, middleman. So, ganun siya. So, wala siyang, kaya kailangan pag seller ka, may tiwala ka, tapos kailangan maganda na yung standing ng supplier na yun. Kasi baka mamaya hindi maganda yung mga products. So, yung Amazon business mo din yung maapektuhan pag hindi maganda yung product na nakukuha dun sa or nasisend ni supplier to customer. So, yun. Simplest form of e-commerce dropshipping. So, heto. Dropshipping can be profitable business model if managed correctly. So, managed correctly. But it requires careful planning, reliable suppliers, and effective marketing strategies. So, ito yung sinasabi natin na kailangan is napagplanuhan talaga. So, back intro lang din sa client ko, kami is dropshipping from 4 years ng business ni client. So, as in, makikita mo yung business niya from
0 sales up to million sales as of now. So parang dumaan muna kami sa ano yung strategy na gagamitin ni client. So parang sobrang talaga si client, pinagplanuhan niya anong gagawin sa business niya, kung ano yung pati sa bookkeeping, gumagawa talaga siya sa akin ng, recordings kung paano ko gagawin ng maayos yung books niya na parang kahit ikaw na bookkeeper ka, ba't gano'n? Kasi iba naman yung natuturo or nalalaman natin sa may lesson or sa ibang course. So, parang nakikita lang natin online. Kasi depende din kasi yun sa client tapos depende din sa business. Kasi kung once na organize at saka merong system na sinusunod, magiging successful yung business ni client. Kasi kahit 5 or kahit lahat ng purchases is mabantayan talaga. So, ready na ba kayo? Malalaman yung namin, system. Can you type 1? Makapag-type ng excited. So, yun. I-share ko sa inyo. Yun, daming excited. Ay, andito pala si Sis Karen. Yun, excited. So, heto na siya. So, dapat pag dropshipping kayo, yung business nyo, kailangan close nyo rin or meron kayong communication ng VA niya. So, matik na yon na pag dropshipping, may VA yan si client natin. So, kailangan is alam nyo yung record ng VA, yung monitoring sheet niya, kailangan may access din kayo doon. So, heto siya. Heto yung sample ng monitoring sheet ng VA. So, baka lang kayo medyo magtanong kayo pag hindi kayo masyadong naguguluhan kayo or gano'n. So, heto muna, bank statement muna tayo sa ginagawa ko muna. So, yung ginagawa ko everyday sa client is, naka-connect naman yung bank account niya sa may zero, pero nare-record ko or mini-mirror ko lahat ng transaction or bank feeds from zero sa may Google Sheet. Ba't nga ba gano'n? Ba't doble-doble trabaho? Parang gano'n. So, kailangan kasi 'pag dropshipping kasi makikita mo lang kasi sa bank statement doon is, eto, sa bank statement kasi ni ng na yun, sa zero na yun, makikita niyo do'n puro lang siya purchases, amount lang. So, walang nakalagay kung ano yung data na yun, kung anong binayaran. So, makikita niyo lang din yung binayaran na from ganitong supplier. So, hindi niyo alam kung ano yung data. So, kailangan sa side na bookkeeper, nakalagay dito yan lahat, naka-mirror yan. So, yung gagawin ko niyan, so nakalagay na yung amount. Dapat reconcile dapat yung amount nito. So, kailangan hahanapin ko yung amount na yan na binili ng yung purchase amount na yan dun sa may record ni VA. So, kayo may nakikita kayo ditong order number. So, lahat dapat ng amount dato is merong order number tsaka yung supplier ID. So, kung hindi ko yun malalagyan or magdodoble yan, ito ibig sabihin, baka mamaya nagdoble payment si VA doon sa may supplier na yon. So, nagigets nyo? Parang, ay, ba't matrabaho? Ba't hindi naman gano'n? Yung parang gano'n. So, kami kasi, hindi kami gumagawa ng bill sa HETA. I-walk through ko kayo yung process ni VA. Para at least kung applicable siya sa may future business nyo, pwede nyo siyang sa future client nyo, pwede nyo siyang i-share. So, heto. Sa VA monitoring sheet, may nag-order na customer. So, yun yung date is June 1, 2023. So, heto yung Amazon ID. Then, heto yung total sold price. Si VA yun yung may naglalagay niyan. So, kahit nakalagay na sa Amazon Seller Central na yun yung ganitong data, kailangan pa rin ni VA, i-record din dito sa my monitoring sheet niya. Kasi para at least makikita din ng client namin or makikita niya din kung yung yung product na yun na binili ni customer, may kita kami. Kasi makikita yan sa huli dito kung
may profit ba kami or wala dito sa may dulo. So, pag may makita kang negative, ibig sabihin, loss kami doon. Mas malaki yung Amazon fees. Dapat dagdagan yung price ng item na yon. So, gets niyo? Parang ganun, monitoring sheet. So, kailangan naka-account lahat. So, makikita dito kung ano yung total sold price, yun yung binayaran ni customer dun sa may Amazon. So, makikita nyo dito, ito yung sales, customer sales price. So, ito yung makikita na lang, ito yung gross sales. So, hindi na yan sinasama si sales tax. So, pag ito kasi 2,000, kasama pa yan si sales tax. So, ito, 1,994. So, makikita nyo dito, pag makita nyo si Amazon Seller Central, ito na siya, yung product. Ay, kita ba? So, ito siya. Makikita nyo yung ito yung total product charge, 1,994. Ito yun yung product na ito, nakalagay siya. Tapos yung total ma-receive na lang is 1,828.25. So, ito. So, ito yung Amazon fees, 166.59. So, yan. So, makikita mo dito, kahit 166 na yon is, meron pa rin kaming profit na $63. Kasi, yung total purchase ng product ngayon is 1,700. Yung binili, I mean, ito yung product na binaya, dito yung payment na na-receive 1,828. I-less lang yung Amazon fees na 166. So, ito na siya, maging 1,800. Tapos yung total purchase price is 1,764. So, di ba mayroon pa kaming, may profit kami na 63. So, monitor lahat-lahat. So, hindi, as a bookkeeper, hindi ako paano ba yung pag-reconcile ko ng purchases? Hayaan muna natin yung sales. Purchases muna. So, paano magre-reconcile? Kasi makikita mo 1,764.96 sa may ang tawag doon? Sa bank. Lang. Tikit ko lang. Para makita niya. So, makikita nyo dito, 1,764.96. So, as a bookkeeper, yung gagawin ko niyan, pupuntahan ko si zero. May nakita akong ganito. So, syempre, record ko yan dito sa may monitoring sheet ko, sa akin. So, heto siya. So, yung gagawin ko niyan, hahanapin ko yung ganitong amount dito naman sa may VA na monitoring. Kung hindi dyan ba yan o ganyan. So, heto, nag-match siya. So, baka heto na yung ayun na yan. Ito na yung baka ito yung related dun sa may purchase na yun nakita sa my bank feeds. Ang dito yung process namin is, since yung amount lang makikita is first come, first basis lang, kung ano yung sunod-sunurin na lang sabi ng client. Kung halimbawa dito sa taas, so ganun. Kung nauna to, di ito yung order number, parang ganun. So, kailangan hindi lang dapat mauna yung transaction date, yung sa may VA na monitoring sheet, dun sa may purchase date dito. So, kung June 1 to halimbawa, may ganito ako. Tapos makita ko dito sa may monitoring sheet ni VA, may June 6, wala akong nakikitang June 1. So, parang hindi siya pwede na yun yung June 6 niya na yun, hindi ko yun pwedeng gagamitin yung details na yun. Kasi June 1 nagbayad, tapos June 6 lang nag-order. So, tanungin ko yan si VA. O saan dito napunta? Ganyan. Or hahanapin ko yan sa may purchase order. So, hindi kami gumagawa ng bill. Yes, kasi mostly kasi 'di ba gumagawa tayo ng bill, tapos ima-match natin yung purchases dun sa may bill, kung ano yung mga na yon, yung mga invoice na yan. So, si VA rin gumagawa ng purchase order. Kaya hindi ako gumagawa. So, yung purchase order na yon is, doon na nakalagay yung attachment na hinihingi kong para doon sa may, para sa ganitong purchase. So, di ba tayo, pag manghingi tayo sa client natin, may receipt. Tayo pa yung gagawa ng invoice, ng bill, tapos i-match natin sa may bank statement. So,
ako hindi na ako gumagawa kasi matrabaho siya. Unang-una hindi ko alam kung ano yung binayaran niya, magulo siya, matrabaho kung halimbawa kung ako yung gagawa. Kasi imagine, makikita mo dito sa VA na 'to, kung halimbawa 200 yan na orders per month, kung halimbawa lang, 300 tapos ako gagawa pa ng bill tapos ima-match ko pa siya. So why not si VA na gagawa kasi siya naman nagbayad dun sa may supplier. So at least pagkabayad niya sa supplier, gawan niya na agad ng purchase order tapos i-attach niya na yung invoice. At least unorganized na kaysa naman ise-save niya lang yung invoice dun sa may Google Drive. So di niya alam kung ano yung mga order na yun. So yun yung process namin. Si VA na gumagawa ng purchase order. So hindi na gumagawa kami ng bill, purchase order na. So once na ma-match ko na yung details ng purchase order na to, halimbawa, 4417 yung PO. Tapos makita mo dyan 4417 tama. Paano pag mali? So kailangan tanong ko rin si VA, ba't ganon? Mali yung purchase order number na nakalagay dito. Tapos sa may 04418. So titingnan yun ni VA tapos balikan ako. So ganun yung communication namin ni VA. So hindi yung tipong ako na bahala lahat sa mga receipt tapos kasi dito is sila na gumagawa, siya na gumagawa, naka-attach na agad yung invoice. So as a bookkeeper gagawin ko naman yung pupunta ako sa Capital One na transaction na bank feeds. So nakita ko nag-match naman yung details. Yung gagawin ko yung pagdating sa bank feeds, pupunta na agad ako dito. Halimbawa, Wintron pala yun yung ginawa ni VA. So, punta ako dito. So, ibig sabihin ng DS is dropshipping. So, pupunta ako na, direct ko na siya, i-reconcile, categorize doon. Hindi na ako nagmamatching, ganun na agad, spend money empty, parang ganun lang. So, di ba? Kasi na-match ko naman yung details dun sa may sa may PO na nilagay dito ni VA. And yung details dito is tama naman. Pati yung purchase price, ganun. Yung amount, tama naman. So, di ba? So, minsan kasi, pag hindi nakalagay yung total, kung hindi nakalagay dito yung total purchase price, kung nilagay lang dito ng VA na purchase price lang, or hindi nilagay yung shipping. So, as a bookkeeper, mahihirapan din tayo mag-reconcile. Tapos, makikita mo dito yung record niya lang 1748, pero nag-reflect sa bank is 1764.96. So, di ba? Kaya, mas okay na merong tracker na organize kayo ni VA din. So, pag ganun, madali ko na ma-reconcile yun. So, at pagdating dito is, may profit kaming ganito, 63.29. So, ibig sabihin is yung profit percentage namin sa ganitong products is 3.17. So, lalagyan ko lang siya ng initial ko, halimbawa ito. So, ganyan na. So, ibig sabihin na-reconcile ko na siya yung item na yun. So, pag na-reconcile ko na yan, gagawin ko is, ikakopy ko na yun yung details dito. Kung ano yung order number na yan, ilalagay ko na yan dito. So, di ba? So, kukulayan ko na yan, ay tapos ko na. Parang ganun, halimbawa, or yan, ito na siya. So, heto na naman ulit, susunod na naman. So, ganun lang yung process. Kailangan, kung anong nilagay ni VA dito, dapat match lahat. So, di ba makikita nyo naman, ba't ganun? Pare-pareho sila ng, ito naman, 155.9, ito naman, 129.50. Tapos Amex. Since hindi na, nag-error yung Amex niya. Tapos may nakita kang nagtama naman. Yung 129, makikita mo dito, nagtama naman yung may 129.50 dito. Tapos hindi mo siya na-record pa dito sa copy mo, sa dito mo. Kasi Capital One pa lang yung may data ka, pero wala ka pang sa Amex. So, ilalagyan mo lang siya ng note dito. Hindi mo siya lalagyan ng parang ganito. Wag mo nalagyan siya ng approve mo. Tapos, lagyan mo lang siya ng kulay din. So, ganun lang siya. Pag at the end of the month, ba't hindi mo ito ma-reconcile? Kasi, yung basis ko lagi is sa bank feeds. Pag hindi ko ito ma-reconcile yung ganitong amount, it's either kulang yung nasa bank feeds
or hindi pa nabayaran ni ni VA o kaya naka-invoice order. So invoice order is matagal lang siya bayaran kasi nag-order mo na si customer tapos hindi pa siya hindi rin nila pina-purchase dun sa may supplier. So ganun yun nangyayari dito. So ganun yung process pag merong monitoring sheet. 'Di ba hindi siya mahirap? Kasi kung isipin niyo kung i-picture out niyo, makikita niyo lahat ganito sa bank feeds, eh. Ganito siya makikita niyo. Halimbawa ito. So ganito siya, hindi wala kayong details. So paano niyo siya i-reconcile? Puwede namang i-reconcile niyo na hindi niyo alam kung anong data yung na yun, ano yung pinagbibili ni client na yun. 'Pag hindi niyo siya ma-reconcile, ask the client and ask the VA. So gano'n yung process namin. So 'pag eto hindi ko alam kung ano 'to, kung wala kaming tracker mahihirapan ako maghanap ng dami-daming invoice, 'di ba? So, yung process na dito mapapadali na kung nakalagay na dito kung anong order number na yon, kung ano yung purchase amount na yun, total purchase amount, tapos kung ano yung um, bank na ginamit para mag-purchase doon. So, 'di ba, madali lang siya. So, dito makikita nyo rin na kung ilan yung fees na kinukuha ni Amazon at minsan malaki. So, makikita nyo dito, makapag-adjust din agad si client pag malaki yung binabayad ni binabawas ni Amazon sa kanila. Kasi ano yan 30% yung restocking fee kasi halimbawa 166.59. Pag magpa-refund yan, makukuha yan ni Amazon seller or ni client natin yung 166 na yan pag magpa-refund. Ibabalik yan ni Amazon sa may sa may seller, hindi dun sa may customer. So, parang protection fee din yan pag halimbawa. Kahit malaki yung bawas during sa may order, pero pag may refund, makukuha yan ng customer ng seller na yan. So, ganun siya. So, halimbawa, meron pa akong isa dito. So, gagawin ko ganito lang din. So, lahat na transaction na yun is na-match ko na lahat, pati sa may purchase order, yung data, pati yung invoice ton, pati yung heto din CWR. Kung na-match ko to, halimbawa ganito. Halimbawa, purchases na agad siya, wala nang create ng bill. So, ganun lang agad. So, yun. Ganun lang mag-reconcile pag na may PO na reconcile mo na lahat-lahat. So, ganun lang siya gagawin. So, di ba, walang matching. Hindi kami nag-create kasi ng bill. So, ganun lang. Wait lang. Nahanap ko yung, so, ito. So, pag halimbawa naman, may refunds. So, ipapakita ko sa inyo may refunds. CWR. Yan. May refunds na 3,000. So, paano siya paano mo siya i-match? Kailangan i-match mo rin to kahit refund kung anong order number yan eh. So, kailangan hahanapin mo rin siya dito sa may halimbawa, dito. Wala. Kasi puro lang siya order dito sa may VA monitoring sheet. So, yung gagawin ko dyan, pag ganyan, pag may refunds, maghahanap ako ng yung dating ginawa kong halimbawa nino-note ko na yan dito, heto halimbawa, alam ko tong refunded pala 'to yung ganitong amount. Halimbawa kasi yung expected na ganitong yung 3,740, hindi ko makita dito sa may hindi ko siya dito makikita sa may anong tawag dun? Sa monitoring sheet. Merong purchase na eto. May purchase na ganito 3,000. So, hindi ko siya makikita. Nasa bank feed siya hindi ko siya makikita yung 3,740.56. So, yung process ko niyan,
Kasi yung process ni VA, kahit refunded mo yung item, gumagawa pa rin siya ng purchase order. Doon naka-attach yung invoice. Okay? So, gagawin ko niyan, i-check ko yan sa may purchase order. Halimbawa, ito. Magse-search ako yan ng amount na yan kung may makikita ako dito. Kasi hindi ko siya makikita sa may sa may data ni VA. So, hahanapin ko siya sa purchase order. So, may nakita akong deleted. Sabi ko baka heto na yun kasi deleted, baka heto. So, makita mo ay heto nga. Kasi yung date naman is June 5. Tapos, kailan siya binili or binayaran sa may supplier is June 7. So, heto na yon. So, ino-note ko lang siya ay heto yun. Tapos, may nalagay doon na refunded. So, highlight ko lang na refunded. Tapos, once na merong magkaroon siya ng refund sa next day, mabilis ko na agad siya reconcile yung ganito. Di ba mapansin nyo? 3740.56 pero yung ma-refunds lang is 3724. So pag purchases, hindi nila nire-refund yung shipping ni supplier. So hindi na nila sinasama yun sa refund. So pag makikita nyo dito, ito lang yung sa unit amount lang, unit price lang yung ng product, yun yung nire-refund nila. Pero yung shipping fee is hindi na yon. So, lahat yun ng purchases, ganun yung yung nangyayari. Yung kung ano lang yung unit price ng item, yun yung nire-refund ni supplier. Kasi nagpa-refund si customer, so ibig sabihin, ibabalik yung item dun sa may supplier. So, supplier na yun, once na ma-receive yung item, galing sa may customer, re-refund din yun ni Amazon si customer na yon. So, once na maging ganun na, i-refund din ni supplier si seller. So, ganyan. So, makita niyo heto na lang ma-receive. So, hindi siya lugi si client kasi kahit sabihin natin binili niya ng 3740.56 tapos ni-refund na ni customer is 3724.26. So, mapupunta tayo sa may Amazon. So, makikita niyo dito. Ito siya. Ito ba yun? Ito siya. 37, ito na yung na to, yung order number. Wait lang, baka naguguluhan kaya. Ito siya. 2215, 2215. 2215. So, ito siya. So, ibig sabihin ng total charge, ito yung gross sales. Ito yung na-receive na amount because ni seller or ng client natin sa may Amazon niya sa payout. Pero yung ni-refund lang doon ng Amazon para kay customer is 3568.55. So, ibig sabihin may kita pa rin si client natin kahit refunded. So, di ba? Hindi niya full na binabalik lahat-lahat. Or yung kasi binayaran ni customer is 4,000 eh. Tapos ito na lang yung ni-refund niya, 3568.55. Sa 4,000 na to na total product charge, yung na-receive lang doon ng seller is 3,782.85. So yan. So ito yung sinasabi ko yung Amazon fees. Ito yung sa may binabawas ni Amazon yan pag may order or ganyan. So pag magka-refund, ito na lang yung niya, binabawasan niya lang ng $5. Hindi yung totaling buong refund, parang less lang siya ng $5. Pero at least hindi pa rin negative si client natin or si seller na yon pag merong refund. So, di ba, gets niya na? Kahit refund siya, kumikita pa rin si client natin. So, ganyan. Coach, yung monitoring po ba ni VA galing lahat sa download data from Amazon Seller Central? May double checking po pa sa part nyo to make sure na tama yung details na nilagay ni VA sa monitoring sheet. Yes. Yung sa may, yung ginagawa ni VA, from Amazon Seller Central niya yung kinukuha yung data.
'Pag gano'n. Kinukuha niya yung data is nasa Amazon Seller Central. 'Pag once na makuha niya na yun do'n, 'pag may nag-order, nilalagay niya na yung, details dito sa may ano, sa may monitoring sheet niya. So, ganyan siya. So, kaya, yung data na 'to o yung eto lahat is, um, chine-check ko rin siya sa may ano, isa-isa sa may transaction view sa may ano, sa may Amazon Seller Central, dun niyo rin makikita 'yan. So, halimbawa, eto kanina yung eto payment natin sa ganito sa order ID. So, mache-check ko rin na heto talaga yung total, 2, 3, 4, ano ba 'to? So, heto yung kanina, pinakauna. So, heto yung nasa Amazon Seller Central 994, 1994. So, heto din siya. Tapos yung payment receive lang 1828.25. So, heto din siya. So, nilagay din dito ni VA na yung Amazon fees is 166.59. So, nag-match din. So, ganyan siya. So, matrabaho sa part ni VA kasi lahat-lahat naka-detail. Pero ano lang talaga, kailangan lang proper communication sa bawat isa, gano'n, para at least, ma-reconcile yung ano, yung bawat order dun sa may, ano, sa may, orders. Kasi dropshipping kasi. So, lahat ng order sa may Amazon, kailangan kasi naka-record dito. Walang dapat ma-miss out. Kasi ako nire-record ko lahat ng nangyayari dun sa may bank account ni client, kung lahat ng purchases. So, halimbawa may makita ako dito na ano, na eto sa bank feeds, na hindi ko 'to ma-reconcile, may spent money dito na halimbawa 5,000. Tapos hindi ko makikita sa details ni ano, ng monitoring sheet na yun. So, tanong ko si VA, "Ba't ano yung binayaran?" So, mabilis namin makikita agad, ay baka na-double payment ko lang si ano or ganyan. So, at least makikita agad yung fraud, hindi lang agad-agad na kasi siyempre yung VA na yun is may access yun sa may, credit card ng client natin. So, kailangan siyempre business 'to, kailangan 'pag si client kahit yung cent man yun or $1 man, kailangan makikita niya na, um tama. Sayang naman 'di ba, 'pag pumalaki yung sales niya tapos 'di niya napapansin lahat ng mga purchases niya or mga, expenses niya. Minsan nado-double payment yung supplier o kaya'y nadodoble niya payment yung mga subscription, mahirap. Imbes na kita na niya, nane-net loss pa siya. So yun. So, lahat, pati yung dito, pati yung mga ano namin, yung mga purchases, yung mga zeromonday.com, ganyan is nakalagay lahat 'yan. Mga lahat ng pirate ship payment, yung mga expense dun, kailangan iche-check ko rin dun 'yan sa may ano, para at least tama. Kasi minsan di natin naman maiiwasan na yung ibang mga ano, yung mga ibang software minsan double-double sila mag-charge. So, 'pag hindi mo-monitor 'yon, mahirap. Um, malulugi yung client natin, so ganyan. So, 'pag halimbawa na ano ko na 'to, na-reconcile ko na yung refund na 'to, alam ko na 'to. So, yung gagawin ko lang din, dun ko lang din siya ipapasok sa may, account ni, purchases. So, si purchases na 'to is nasa COGS siya, purchase. So, yung ginagawa ko lang dito is sa may chart of accounts, hindi ako yung cost of goods sold. So, parang ginagawa ko dito is purchases kung ano yung, supplier. Para at least makikita namin din kung ilan yung purchase na nagagawa sa nitong supplier every month. So, halimbawa ganun lang. Hindi na ako gumagawa ng anong tawag ginagawa nila, yung credit note, gano'n. So, ito lang ginagawa ko. Kung magma-match na agad, di balik mo lang dun yung isang account yun. So, ganyan siya. Ba't may negative? So, ibig sabihin meron siyang outstanding balance. So, ganun siya yung process namin. So, parang yung process na 'to is nagwo-work naman siya kasi, makikita agad ng client namin kung halimbawa sa monitoring sheet,
makikita niya agad. "Uy, ba't nag-negative 'to, yung walang tayong profit," 'di ba? At least makikita agad ni client na, ay ano pala, anong tawag dun, malaki pala yung expenses ni ganito, yung binayad ni Amazon, yung Amazon fees natin malaki o kaya maliit pala yung ano natin, yung purchase, yung ano, yung gross sales, yung sales ng product na yun. So, kailangan i-adjust yun sa next, agad-agad kasi makita na agad dito na negative, 'di ba? So, dapat naka-red 'yan 'pag may negative. So, ganyan. 'Di ba parang at least makikita, "Ay ba't negative?" So, ganyan. So, at least makikita din dito kung ilan yung percent ng iba. Kita niyo 36 yung iba, ganyan. So, makikita agad yung percentage. At saka makikita din ito at the end of the month kung ilan yung percentage or yung kita for the whole month sa lahat ng sales, parang ganun. So, tapos siyempre iba naman yung siyempre yung credit card. Pero hindi to 100% na accurate. So, siyempre yung credit card, meron din siyang cashback rewards, 'di ba? So, makikita din dito yung cashback rewards sa may, kung mag-purchase si client do'n gamit si credit card niya. So, maano din namin, malalaman din namin kung magkano yung possible na ika-cashback ni Capital One or ni Amex sa may bank ni, client. So, ganyan. So, medyo hindi siya accurate pero at least meron siyang basis kasi minsan depende kasi yung cashback, credit cashback, reward is depende siya kung mabilis ka magbayad agad, parang gano'n. So, malaki yung cashback nila. Pero 'pag kung matagal mo pa siya bayaran tapos medyo konti na lang yung i-ano nila. So, any question po kung naintindihan? Yun. So, 'pag halimbawa na-reconcile na natin at the end of the month, gano'n. So, yung gagawin ko naman yan, ida-download ko yan sa may Seller Central yung transaction report. So, yung transaction report na yan, so hindi naman pwede na heto lang yung gagawin natin sa client natin. So, hindi niya mapi-picture out yan kasi, "Oo nga, ito yung sales ko, ba't ito yung kita ko?" Parang gano'n. So, gagawa natin siya sa transaction report. So, heto, yung transaction report, ito yang sa Amazon Seller Central tapos report repository. Yung monthly report, yun lang yung kukunin niya. So, yun. Yung product sales, kung halimbawa ito yung product sales, so check natin to, yung ganitong order number. Tapos check natin dito sa VA, kung tama ba yung details dito ni VA. So, yun. So, makikita niyo dito, 1608.05, ito yung gross sales. So, tapos pagpuntahan din natin dito, yung gross sales niya is product sales is 1605.05, 1608.05. Nagma-match siya, di ba? Pansin niyo. Ito siya. Yun, match siya. So, heto yung sa product sales, heto yung Amazon product sales natin sa may natin, ifa-5bot. Ito. So, ika-copy mo lang lahat lang dyan yung sum niya, summary. So, yun. Kung ilan yung total na summary, tapos gawan mo lang siya ng dito. Tama ba? Ito na siya. Gawan mo siya ng ganito. Ito yung product sales ng non-FBA or FBM siya. So, ito. Tapos may refund siya. So, paano mo ba i-compute yung refunds? So, yung refunds, dito mo lang siya makukuha sa orders. Tanggalin mo yung refunds. I-filter mo pala yung refunds para malaman mo din yung 10,000. So, ito siya. Na nagmamatch naman dun sa dito. Wait lang. 10,000. So, nagma-match naman siya. So, yung Amazon fees naman,
Dito lang yan, dito yan sa may dito. So, parang ito-total mo lang from gross sales, ililess mo yung total sales. So, gross sales siya, tapos ililess mo yung totals, yung ano niya, yung total niya kung ilan yung marireceive. So, ganyan. So, pag halimbawa heto yung marireceive ni ano, ni client sa may ganito. Meron siyang 155.88 na gross sales. Tapos, ito lang yung ma-receive niya. 132.05. So, heto daw yung fees niya. So, yung mga fees na yan, naka-record din yan dito sa may tracker ng VA na yon. So, tapos ako naman, ginagawa ko, yung unit price, nilalagay ko din dito. Nag-insert na lang ako ng column. So, yung gagawin ko niyan every end of the month. So, heto, fees na heto. So, heto na yung net income niya for the FBM. So, gross sales less the refunds, tapos yung fees, tapos 93. So, ilagay ko lang siya. So, yung COGS niya, eto. So, i-focus na lang muna natin sa FBM kasi dropshipping tayo. So, eto siya. So, eto. Tapos yung COGS niya, eto. Pag i-total, di ba nilagyan natin dito kanina ng ano? Unit price. 90. So, eto. So, ibig sabihin, eto. Ito siya. Yung gross profit niya lang is 3,000. So, ibig sabihin yung profit margin niya sa lahat ng orders niya is 3%. So, ganyan. So, syempre, makikita din naman dun sa may ano na yon, sa may Amazon, yung ganito. So, naka-ano siya ha, pag naka-record lahat ha. So, minsan, heto lang yung makikita, minsan na ano na payout details. Heto lang yung pumasok na pera din. So, gawan lang din natin si client na ganito. Kung ilan yung purchases niya sa ganito, dyan. Pero kahit depende sa inyo kung gawan nyo. Pero nandun na rin naman siya sa may, pag i-run natin yung report sa may income statement dun sa may zero. Pero yung ganito, pwede nyo siyang gawan si client. Ito siya. Yung profit margin lang kung ilan. Kasi yung ganitong COGS, yung sa COGS, hindi siya accurate pagdating dun sa may sa may zero. Kasi nga, yung mga purchases natin, nagkakaroon siya ng time difference. Halimbawa, nag-purchase si client or yung nagkaroon ng sales ng 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 June 29, 30, ganun. Tapos kasama na siya sa gross sales yung recording natin. Pero yung ano na yun, yung payment na purchase na yun, sa July na siya papasok. So, di ba yung, di makikita nyo yun sa COGS is hindi din siya accurate. So, pwede nyo siyang gawan si client ng ganito na client. Makikita mo dun sa may income statement, sa may P&L mo na malaki yung kita mo, pero totoo ito lang talaga kita mo. Or vice versa. But negative ka dito kasi pumasok lahat sa July, yung mga purchases, pero supposed to be nasa June sila. So, ganyan. So, at least magawan mo lang si client na ganito. Client sa ganitong, sa ganitong sales mo for the month of June. Ito yung net income mo. Tapos, net sales mo sa may FBM. Tapos, ito yung COGS mo doon. At least may makita ka, ay, ito profit ko. Kasi possible na, halimbawa, nagkaroon siya ng, ng net sales dito na net, 93,000. Pero yung COGS niya na lang naging naging 95 halimbawa. Ganyan, ganyan. 95. Ay, sorry. 95,000. 95. Kasi yung mga pang May, pumasok sa May, June. Pag irara nyo yung report sa May, sa may sa may zero. Kasi 'di ba minsan yung transaction or yung payment is nangyayari minsan sa next succeeding month. So, ganyan siya. So, halimbawa, heto yung record ni VA. Monitoring sheet niya. Heto lahat ng sales.
So, hindi lahat dito hanggang June 28 or June 30 na 'to, lahat ng mga purchases dito is mare-reconcile kung may maiiwan pa dito 'yan kasi yung total purchase price niya, yung dito sa may, bank statement, hindi na siya pumasok sa may June, sa July na siya pumasok. So yun yung pagkaka-explain ko kanina na kailangan gawan pa rin natin ng ganito si client para at least makita niya, "Ay, oo nga 'no, kumita pala ako." Kasi makikita niya dun ba't negative ako, eh, kaso 'di ba from previous month pa siya, and ang previous month malaki yung income, tapos sa next month is hindi. Kasi 'di ba directly tayo COGS yung pasok ni ano, ni dropshipping. So, gano'n siya. Any question ka? May question po? Coach, yung ganyang ano, sample ng monitoring sheet, ang gumagawa niyan VA o sarili mong gawa yung ganyan? Si client gumawa. Si client 'to parang tinrain niya sa'min kung paano gagawin 'yun. Parang in-apply niya. Halimbawa eto, si client nag-isip kung ano yung gagawin dito tapos pina-training niya sa'min kung paano gagamitin si ano, si monitoring sheet, parang gano'n kung anong gagawin dito. Google Sheet. Pero 'pag ganyan coach, puwede kami humingi ng copy sa'yo para Yes mapaglaban naman, namin. oo, puwede niyo siya ma-apply sa inyo. Kasi Thank kaya medyo transparent din dito yung order number kasi okey lang din sa client na gamitin kasi previous orders naman niya yung 2023 naman 'to. So, alam ni client din na ginagamit ko din yung details niya sa webinar na 'to. Pero siyempre atin lang din. Pero siyempre sa inyo lang din, siyempre dito kayo ngayon. Sa mga nag-attend, yon share ko sa inyo yung monitoring sheet. thank Pero you at po. least Merry Christmas. so 'di ba at least ano, hindi kayo mahihirapan 'pag meron kayong dropshipping kasi naranasan ko rin siya, meron akong client dati dropshipping. Ang hirap niya promise kasi walang system. Si VA ginagawa lang, lagay doon sa may ano, sa may anong tawag dun, sa may Google Drive yung lahat ng receipt. Makikita mo pare-pareho yung amount tapos walang nakalagay kung anong order yon. Parang ang hirap mag-reconcile sa part natin as a bookkeeper kasi gusto mong tulungan si client, kailangan lahat-lahat ng ire-reconcile mo, ima-match mo dun sa mga purchases sa may bank feeds. Kaso magulo siya. So, puwede niyo siyang i-apply na kailangan neto na lang gawin ni VA, gagawa ng purchase order, tutal naman siya naman nagbabayad dun sa may supplier, para mapadali na rin yung buhay niya, 'di ba? So, siya na rin kung halimbawa 'pag may refunds, siya na rin magde-delete. So, gano'n yung process namin, eh, minsan si VA na rin nagde-delete, 'pag nakalimutan niya, ako yung nagde-delete din 'pag may refunds. So, 'yun. So, minsan hindi rin naman perfect kung halimbawa nakalimutan din ni VA gumawa ng PO, purchase order. So, sabihin ko si VA na, "Ay wala pang ano 'to, wala pang purchase order yung ganitong ano, so yung ganitong tawag dun, yung ganitong number." So, yung sa VA na yun, siya lang din yung ano, siya lang gumagawa ng purchase order. So, alam niya yung pagkakasunod. So, parang puwedeng halimbawa nilalagyan niya lang agad 'to ng mga purchase number, tapos sa kanya lang niyang gawan sa zero. Parang basis niya lang 'to, eto pagkakasunod na 'to. So, at least alam niya pa. Pero 'pag magulo mo yung gawa niya, halimbawa gagawa ka rin ng purchase order, siyempre yung record niya is masisira din. So, yun. So, kaya minsan masi-skip yung ibang mga order, walang PO. So, kailangan kung ano yung order sa may Amazon, dapat meron din purchase order. Andun yung receipt naka-attach. O, 'di ba parang madali lang sa part natin as bookkeeper, hindi na siya mahirap. Kasi madami na tayong gagawin, eh, actually. Kung tayo pa gagawa ng bills or tayo pa gagawa ng maghahanap ng mga ano, kasi may reconcile pa tayo yung mga ano pa, sales, eh. So, since heto na yung purchases 'to, so 'pag pupunta tayo dito sa may ano, sa may sales naman, so purchases yun, eh, sa sales naman tayo. Coach, So interrupt. yes po. Tatanong ko lang coach, yung process ng ganyan coach, kasi siyempre kagaya sa'min, ikaw kasi familiar ka na, 'di ba, kung ano yung sunod-sunod ng checking.
So, mangyayari ano na lang 'no, magandang format gagawa kami ng sarili namin kasi ng ano, kung paano yung pagkakasunod-sunod ng checking with the monitoring kasi kung ganyan na ganyan lang ang hirap intindihin, yung parang nakakahilo. Yes, tama. Parang ako din nung unang may pa-video si client, naguguluhan din ako. Parang ano talaga, aralin mo talaga siya kung anong gusto niya. So, siguro sa katagalan na-memorize ko na siya kasi matagal nang ginagawa. Tama, kailangan lang din talaga ililista kung ano yung pagkakasunod-sunod. So, 'pag halimbawa, unahin mo na yung mga purchases kung may purchases, tapos check sa may VA monitoring sheet. 'Pag makita dun, punta sa may purchase order, 'pag dun, yun 'di reconcile na tapos ire-reconcile mo na sa may zero, gano'n. So tama, kailangan lang talaga naka-list kung ano yung gagawin, yung pagkakasunod. Pati mahuhuli So diyan reconciliation yeah, coach, mahuhuli ang reconciliation once na na-match mo na yung mga ano, yes, so sa purchases. So okey. sa purchases pa lang tayo. So sa sales naman tayo pupunta. Sige Yung po coach. purchases pa lang yun, 'di ba? Oo, So magulo na nga, eh, kasi nahilo ako, eh. oo, purchases pa lang yun. So, 'di ba, siyempre gano'n talaga 'pag dropshipping madaming transaction, hindi lang 'yan 200 makikita niyo, minsan 500 pa 'yan or 1,000 per month na purchases. So, expect mo na 'pag may process kayo, ibig sabihin may 1,000 din 'yun na purchase order na kinreate si VA. So, 'yun din yung kailangan niyo i-reconcile, yung titingnan din sa record niya. So, what if naman 'pag may mga refunds, so kailangan mo rin check din talaga. So, 'yun. So, 'pag sa sales naman tayo, heto makikita niyo may sales. So, heto, may makita kayong request report minsan 'pag matagal na. So, i-ano niyo lang 'yan, ipindot niyo lang yung request report tapos i-ano niyo lang, anong tawag dun, i-refresh niyo lang, magkakaroon na 'yan ng download flat file fee. So, dito tayo lagi kumukuha ng details para, anong tawag dun, itemize. I mean naka-ano talaga yung mga details, hindi lang yung sa yung anong tawag dun? Heto kasi yun 'pag ida-download natin ganito na yung itsura nun. Tapos ipe-paste lang natin dito. So, katulad din last month na ginawa natin paano mag-record. So, yung order ililipat lang dito sa may ganito kasi ito lang ise-select natin, eh, transaction, tapos amount type, yun, tapos amount. So, sa fulfillment puwede naman isama. So, yun. So, makikita niyo dito yung fulfillment, yung naturo naano ko lang din dito. So, 'pag MFN, so ibig sabihin is, merchant 'to. So, wala kay Amazon yung item. It's either dropshipping si client or manufacturing na nasa warehouse yung product niya or nasa may, fulfillment center. O yung AF-men naman ibig sabihin nasa F FBA siya, nasa kay Amazon warehouse yung item ng product na yun. So, ganun lang siya. Ise-select lang natin 'yan tapos heto na, ito na siya. So, since nakita niyo dito, wait lang, May 30 to June 13, so kailangan talaga is i-separate natin yung May to June na transaction, hindi puwedeng pagsamahin natin kasi paano 'pag gusto ni client na ano, monthly report, eh, hindi magma-match dun kasi pinagsama mo na yung June at, yung May at June. So, kailangan i-separate natin yon. So, yun gumawa tayo ng May 30 to 31 and June 13. So, naturo ko na rin naman sa inyo last time na 'pag hindi naguguluhan kayo balik-balikan niyo lang yung ano natin, yung lesson natin, yung sa may ano, yung ano natin, yung lesson natin na recorded, andun din siya, paano siya gagawin. Tapos 'pag may tanong kayo is ano lang. So, principal, so heto lang din siya. So, gumagamit tayo ng carried balance. So, yung carried balance is dito siya sa grand total. So, 'pag hindi natin gagamitan si carried balance is hindi maghahang kasi 'to. So, para ma-close yung transaction, hindi kasi 'to ibig sabihin yung carried balance kahit sabihing heto na yung malinis, heto na yung sales niya for the whole net sales. Hindi 'to ibig sabihin na heto na yung mare-receive sa bank.
kasi may i-hold pa diyan si Amazon. So dito na siya makikita na instead na 12,000 magiging 11,000 na lang yung papasok sa bank. Kasi may hinold pa nga si Amazon na eto, 24,000. Kasi may sale si nung June 1 to 13 na 27,000. So eto yung si current reserve, eto yung pin-hold ni Amazon. Pero pag kung refuse, ito yung nire-release ni Amazon. Ito dati yung hinold niya tapos i-release niya sa ganitong settlement period. So si carried balance, since naka-debit siya, i-credit na natin siya. Parang i-offset na. Isasarado na natin yan. So ibig sabihin, ito na siya. So, yun. Gumawa na rin ako dito ng ano. So, yun. Ilagay lang din natin lahat-lahat dito. So, pag nasa debit side siya, yung mga, dapat may negative, para naka-negative siya. Pag ito naman is, pag credit side is, a whole number lang siya. So, carried balance. So, yun. Kailangan titignan nyo lang lahat ng account kung nasa tamang account siya pumapasok. So, once na yon, tama na rin to. Tapos, ito din, product sales, ganyan. Siya, yun. So, yun. Naka-awaiting payment siya. So, tingnan natin yan. So, yun. So, mag-ano siya kasi naka-awaiting payment siya dito. Yung zero, wala. Hindi siya nag-ano kasi zero lang siya. Kasi na-close natin. Ito yung isa is naka-awaiting. Depende sa inyo kung i-clearing account nyo siya or i-match. So, di ba last time, clearing account natin siya para makita. Pero kung gusto nyo ganito, di okay lang. So, ganyan lang siya. So, pag i-run natin yung report, alam ko, kulang pa to yung report natin kasi konti lang yung purchases. So, makikita nyo lang yung 21. Ay, ito lang siya, makikita nyo. So, ganyan lang siya. So, ito, cost of goods. So, dito nyo makikita na yung, since hindi ko inubos lahat ng mga, kanina, yung in-upload yung bank statement kasi medyo madami-dami yon yung mga purchases. So, dito makikita nyo pag i-run yung report, ay heto pala yung yung COGS sa ganitong supplier. Ay heto pala yung cost. Diba? So, halimbawa, heto yung mangyayari, tapos hindi nabayaran yung ibang mga product sales, yung mga orders. Ganito yung mangyayari, may 305 na daw net income. Pero yung totoo is baka sa may July pa papasok yung payments para sa mga purchases, para sa orders sa may Amazon income. So, di ba hindi siya kasi yung purchases nasa 9,000 lang or 10,000. Tapos yung gross sales natin is 372. So, yun. So, makikita niyo talaga yung So, ito yung sinasabi ko na kailangan din natin gumawa ng income statement. So, na ganito siya. So, yun. So, ilagay nyo rin dito kung mga operating expenses para at least makita nyo for the whole month ay meron pala tayong net sales na ganito. Ito yung talaga yung totoong nangyari. So, yun. Ito yung purchases. So, any question? 7 na tayo. So, nagtatapos na din yung Amazon dropshipping natin. Any question po? May question po ba? Or may natutunan? Si Ma'am Nida na lang. Po.
Hello po, naririnig po? Ako? Parang may nagsasalita. Coach, wala pa akong question, shock na ako. Saan ka na-shock ano, Ma'am Nida? Ating pa-open. Mahirap ba siya sa tingin niyo? Mahirap ba siya or hindi? Can you type 5? Kayang-kaya niyo yan. Mahirap? Hindi. Ayan. Volume po kasi. Okay. So, ano, pinakita ko lang talaga yung coach, pwede mag-request na kung coach, pwede mag-request nun kung ano-ano na yung mga nasa Amazon shipping charges galing na sa Excel, nakakalito kasi yung ano-ano yung mga nagkakasama dun sa ganun account. Okay. Pag halimbawa sa shipping expense, so ito siya. Alam kong meron akong, may nakapin yun sa ano natin. Kung nga dito. Eto, nakaano siya, nakapin na dito sa mail natin, sa Discord natin yung spreadsheet. Ito siya. Yun. Ginawan ko na to last time na ganito kung para saan siya. Ay, nakikita ba? Sorry. Di pala naka-share. So, heto siya, nakapin siya dito sa ano natin, sa Discord. So, di punta lang kayo sa Amazon Transaction with Accounts. Pag nalito kayo na mag-fibot ng details, halimbawa kung ano yung kukunin sa product sales, ano yun. Tapos, pag sa shipping, ito, kung ano yung pinagkukuha kong data. So, dito siya papasok. Ito yung laman nun. Nilagyan ko na dito siya ng, kung halimbawa ito. So, pag principal, Amazon, tapos nasa order price. So, parang principal siya, tapos nasa order column siya. So, ganyan. So, ito siya. So, dito. Tapos, kung halimbawa naman, pag refunds, lahat ng refunds. Tapos, pag shipping income, pag shipping, ito. Nasa order price din siya. So, yun. Ganun siya. Tapos dito. So, dito niya lang makikita. Nasa, ano natin siya. Nasa pin messages. Amazon transaction with accounts. Yun. Yun. Thank you. Hala. Ba't po Ma'am Lovelyn, hindi po kayo maka-access sa Discord? Di ba batch 5 din po kaya? So, contact niyo po si Miss Fred. So, dito lang siya. Yun. Yung pinaka-last na napin. Yun. So, minsan ina-update ko rin 'to 'pag may kulang. So, minsan kasi depende kasi yun sa may ano, sa may transaction ni client dito. So, 'pag halimbawa may mga nadagdag dito na mga ano, inaano ko lang din, dinadagdagan ko lang dito sa ano natin, transaction type natin. So, nakapin lang siya sa ano natin, Discord. So hindi ko pala nabalikan last time. Any question po? Ayun, si Christina. Coach, good evening. Tanong ko po, yung sa ano, 'di ba, yung sa transaction na pinakita niyo dun sa Google Sheet, standard na po ba yan sa lahat? For example, sa FBA, dropshipping, FBM, yung mga accounts na pinakita niyo, standard na po yun? Yes po. Yung sa account mapping natin, Apa,
yung mga Yes, pinakita niyo? oo, Okay. oo. Thank you Kasi po. nakaano na siya, 'pag kung halimbawa ire-record natin kasi yung sales, hindi natin hinihiwalay. Halimbawa eto, yung product sales na 'to, ano yan, total sales ng FBM at saka FBE yan. So Coach, parang yang nandun sa ano, yung mga naka-FIBOT na yan, ibig sabihin, standard na yan kahit ano pa siya, dropshipping or FBM, yan na oo, talaga siya. oo. Okay, thank you May po. minsan, may nadadagdag lang dito na mga iba-iba pang mga ano, mga anong tawag dun? Mga Yung ibang iba-iba pang details, oo. Yun, details dyan sumakit ang ulo ko. pero puwede niyo naman message sa'kin. Minsan kasi kahit ako din, minsan di ako familiar ba't may nadadagdag na ganito, parang gano'n. So, che-check ko lang din kung ano nga ba yung details na yun. So, parang halimbawa heto may reversal ng mga reimbursement, ganyan-ganyan. So, mga ganito reimbursement na 'to is ibig sabihin nawala yung product dun sa may ano, warehouse or nasira, gano'n. Hindi, I mean nawala. So, siyempre bawas din yun sa may ano, sa may so, since nagbayad si Amazon ng ano, ng payment dito sa reimbursement, babawas din natin yun sa may, ano natin, sa may, products natin na nasa kay Amazon. So, nasa COGS na rin magbabawas tayo ng idadagdagan natin yung COGS natin kasi nagbayad dito sa reimbursement. So, puwede naman na 'pag halimbawa may FBA kayo, may, kay Amazon yung products, every end of the year na lang din yung ano niyo, yung tawag dun, yung adjustment, hindi per month. So, puwede naman yun. Yung parang every year end ba. So, okey lang din yun. So, ganun din yung ginagawa ko sa manufacturing ko, year end na lang sinasabi ko kay client. Kasi minsan 'pag may refunds, halimbawa tapos binabalik sa bahay ni client tapos mamaya balik niya na naman kay Amazon. So, parang alam mo yung expect mo na heto yung product niya, yung total amount niya 10, tapos makikita mo na lang at the end ano 5 na lang or 3 tapos biglang dumami na naman, yun pala binabalik-balik lang yung product. So yun, medyo medyo complicated lang siya pero kailangan lang talaga proper communication kay client, tsaka intindihin talaga yung business niya. Puwedeng paano 'pag magka-client kayo, papa-explain niyo kay client kung ano yung business niya talaga or ano, para at least maintindihan niyo rin kung ano yung process ni client tsaka makapag-isip din kayo ng yung ano, tactics niyo, strategy niyo para makatulong kay client, so yun. So yun nga, pare-pareho lang din dito, minsan madadagdagan. May nakita ako last time, may nagpapatanong, may tinulungan ako. Ang dami niyang transaction dito, hindi nga ako familiar sa iba. So depende talaga sa may business ng client. Meron pero makikita naman dito yun sa taas, kung ano yun. Kung halimbawa kung reimbursement siya, eh, nasa ano lang siya, other income lang siya, ganyan. Pa-help nagpalit lang ako ng password. Oh. So, hindi niyo na po ma-access yung ano niyo, Miss Miss Lovelyn? Yes po. Ano niyo po, contact niyo po si Miss Fred or sila ni Miss Rufa para at least kung ano, puwede kayong makapag-ano ulit ng Discord niyo. Kasi andun lahat kasi yung ano natin sa Discord. Nasagot na kita sis ano, Christina. Yes, coach, thank you po. Ano Coach, yung mga A2X, kino-connect pa rin ba yan kahit dropshipping? oo, 'pag oo, last last week na ano natin last month pala na-discuss natin 'pag A2X. 'Pag may A2X, 'di na tayo magre-record ng sales, purchases na lang, joke lang. Hindi na tayo magre-record ng ganito manually. Hindi na tayo kukuha dito sa Amazon, ganyan-ganyan, kasi yun na yung process na yan ni A2X. Yung gagawin na lang kasi natin 'pag may A2X, yung mga purchases tapos from A2X map din kasi natin kung ano yung proper account doon ilalagay. Tapos ise-send natin 'yan sa may zero ni client tapos papasok siya sa may draft dito sa may invoice. Tapos i-ano niyo lang, i-okey niyo lang tapos mag-a-awaiting payment lang siya. Ima-match niya lang dun sa may, ano, sa dashboard sa may bank feeds kung saan. So it's either puwede niyo siyang
Ito naka-awaiting payment to, 'di ba? Pwede siyang i-add as payment mo siya, lagay mo sa clearing account or direct matching dun sa may bank feeds. So, ganun si A2X, na-eliminate niya lang yung kukuha natin dito ng details, magpa-5bot, kasi hindi na tayo kailangan mag-5bot eh. Hindi na tayo kailangan nito ng ganito. Hindi na natin i-record, i-manually ganito. Pero kung walang A2X, ito talaga yung process ni A2X, yung ginagawa natin. Hindi tayo nagma-monthly kasi gusto natin kung ano yung nasa bank feeds na pumapasok na 11,000 na to, kailangan i-match niya din to yung details na kinuha natin. Kasi meron kasing ibang, halimbawa, meron kasi mostly kasi ng naka-DC ko, prefer nila yung process is yung pagre-record ng data is i-match dun sa may bank, sa may payout, hindi dun sa may monthly report tapos clearing na lang. So, hindi nila alam kung ilan yung product sales nila, yung gross sales nila sa ganitong payout, tapos ilan yung hinold ni Amazon. So, kaya prefer nila na pag yung process natin, yung gagawin sa books nila is based dun sa may payout, nakamatch dun sa may payout. So, yun yung tinuturo ko dito sa may natin, sa may Amazon keeping natin na lesson. Kung ano yung nasa bank statement or sa payout amount, dapat yun din yung record natin na match niya yung data. Kasi mabilis siya i-explain o sabihin natin, client, ito yung sales mo, 227,000. Kasi hinold ni Amazon yung yung 24,000. Tapos ito na lang 11,000. Ni-release lang yung previous na hinold ni Amazon na ganito. So, less sa mga expenses, ito na lang yung papasok sa bank mo. Tapos ito naman yung hinold. So, mostly, yung in-hold ni Amazon is mga 7 days na mga transaction or 5 days na mga sales. Halimbawa, yung payout na to, mula May 30 to June 13. So, minsan, yung mga June 10 na yan or mga June 8, hindi na yan nire-release ni Amazon. Hinuhold niya na yan. Depende. Depende kay Amazon. Pero mostly, mga 5 days or 7 days, hindi na niya nire-release. Next payout niya na yun i-release. So, di ba, nag-hold si Amazon kasi nga, just in case na merong mga refunds, may mga customer claims, may pambayad siya dun sa may customer na may mga issue dun sa may product na yun. So, pag once na okay naman yung standing ng seller na yun, wala siyang mga negative comment about sa business niya, walang masyadong refunds, minsan hindi na nag-hold si Amazon ng amount. Wala na. Direct na lang. Pag maganda yung standing, halimbawa, 3 months na or 4 months nang walang refunds. So, hindi na ito nag-hold. Lahat ng mga payout na to or lahat ng sales na to for ganitong settlement period, ilalabas niyan to. Wala na siyang hinuhold. So, ganun lang siya. Kaya minsan, malaki yung hinuhold ni Amazon is pag hindi ganun kaganda yung standing ng yung health ng Amazon Seller Central ng client na yan. So yan, ng seller na yan. So ganyan siya. So kaya natin na kahit walang A2X yun, magagawa pa rin natin yung process ng pagre-record na pareho ng kay A2X. So kahit sabihin pag ayaw ni client ng walang A2X, I can do that client. Kasi alam nyo na, familiar na kayo sa process ni A2X. So pag may A2X man yun, o di goods. Kasi alam nyo na rin ang process kasi ginagawa niya siya ng manual. So ganun siya. So, any question po? Coach, paano pag walang VA si client katulad nung pinakita mo na may nagmo-monitor? Ikaw din ang gagawa nun? Paano po? Or parang kasi, lalo na pag wala talagang idea yung client. So pag wala siyang VA, for sure hindi siya dropshipping. So parang mostly pag walang VA, may mga fulfillment center yan, mga manufacturing yan, it's either ando yung product nila dun sa may fulfillment center.
So, 'pag gano'n, ano lang din, yung mangyayari nun is kukunin mo lahat, may access ka dapat dun sa fulfillment center na yun. So, kahit FBM siya, FBM, FBA, kailangan alamin mo lahat ng products ng client natin. So, lahat ng list dun. Tapos kung ano yung unit price niya. So, yung gagawin mo lang every end of the month or every settlement period yung nito sa payout, i-ano nyo lang, kung ano yung sales niya sa, halimbawa may SKU naman dito. So, kung ilan yung sales niya na yun for per month. Kasi i-record mo na yun kung ito yung ano, ito yung product, tapos ito yung SKU niya. So, parang i-ano mo lang siya per month, ira-run mo lang or per ano ba yan? Per payout, yung ganitong product. Yung ano niya, yung inventory. Kasi pag dropshipping, nahihirapan si client na walang ano, na walang VA. It's either manufacturing siya nasa kay order fulfillment center, yung product na yun, or nasa warehouse, may nag-handle ng products niya. Kasi may mga, pag FBM kasi, yung customer service kasi nun is ano, ang tawag doon? Ikaw kasi sasagutin sa customer pag may mga queries or mga questions si customer sa may Amazon. Ikaw kasi yung sasagot nun pag yung product na yun is wala kay Amazon yung product. So, kailangan may sasagot doon. So, kaya mostly talaga may VA pag dropshipping. So, pag kung wala, wag mo nang kukunin yung client na yun. Joke lang. Kasi maguguluhan ka din. Kasi pag ganun siguro, pag walang VA siya tapos siya lang gumagawa, small business pa lang yun siguro. Kasi ano, hindi ganun kadami yung sales niya. Kasi mahihirapan siya pag ano eh, may 200 sales siya tapos yun, siya yung gagawa. So Thank yun. you, Coach. Mm. Pero kaya yun pag ano, pag ang tawag doon, pag i-ano niyo lang si client, pag halimbawa may VA siya tapos pag dropshipping siya tapos kung may VA siya or halimbawa kung wala siyang VA, dropshipping siya, sabihin mo si client ano yung process niya ng ano, ng anong tawag doon, ng pag mag-purchase siya sa supplier, gumagawa, saan niya nilagay yung mga ano, resibo ng payment dun sa supplier na yon. Kung sinabi ni client na ano, sa may Google Drive lang nilalagay, so dun kayo magpadagdag ng bayad. Dapat mas malaki yung payment sa inyo kasi mas matrabaho siya. So, hindi lang siya dapat 4 hours per day. Kailangan 8 hours kayo doon kasi magtatrabaho siya eh. Hindi niyo yung kakain. Tapos malaki yung payment kasi kayo gagawa pa ng purchase order o kayo gagawa kayo ng bill tapos i-match pa yung payment na yun. So, kailangan kasi, meron kasi ibang client na kailangan gagawa pa ng bill, gagawa pa ng purchase order. Pero maganda kasi dapat talaga meron ng process. Pero pag kung nag-explore pa lang, meron kasi iba na sa mga ano, sa mga, yung iba kasi nire-record na lang yung ibang client. Halimbawa, dito, di ba yung mga heto, yung pay, may receive na yan, or heto. Dito lang talaga nila, yung halimbawa na sa, ano tayo, sa bank feeds. Tapos dito lang nila ina-upload yung ano, yung ibang, or mga ibang bookkeeper, dito lang nila ina-upload yung ano na yun, yung, tawag doon, yung supplier payment, or yung ano tawag, yung purchase na yun. Hindi na sila gumagawa ng bill, hindi na sila gumagawa ng purchase order. Dito na lang talaga. Pero, mas maganda talaga may process na gagawa mo na ng purchase order, okay, bill, ganun. Pagka kaya gawa ng bill, syempre, wag mag-expect si client na magagawa nyo agad-agad yung trabaho nyo kasi double time yung gagawin nyo. Trabaho siya. So, yun. Kasi kung tutuusin naman, sa VA na yun, kasi siya naman nagbabayad sa supplier. Siya naman siya naman nagda-download ng ano, ng ng receipt na yun. So why not kuha na lang agad niya ng ano,
ng purchase order para hindi na mahirap. Tsaka mabalikan niya rin yung gawa niya kung sakasakali man kung tama yung binayad niya do'n, 'di ba? So, yun. So, yun lang din yung purpose do'n ng ano natin, ng monitoring sheet, Thank yung you, ganito. coach. I-she-share niyo po 'yun 'no? Basta 'pag meron kayong dropshipping na ano, client, message niyo lang ako para ano natin. Kasi yung iba kasi hindi pa talaga nila nagagawa 'to, yung iba kasi parang, "O sige lagay na lang lahat sa Google Drive," ganyan. Pero mas maganda is organize siya, systemize. Kasi mahihirapan kayo 'pag dumami yung ano niya, yung transaction tapos mga milyon na yung sales niya tapos wala kang process. Maano kayo, tawag dun, ayaw mo ng gawin kasi bombarded na ng receipt. Tsaka ang hirap, makikita mo sa receipt pare-pareho ng amount, o ano 'tong order na 'to, 'di ba? So, pang walang ano, hindi organize. So, puwedeng kung wala pang process si client niyo, puwede niyong halimbawa mag-meeting kayo, "Heto client, puwede mo pong i-share yung ganitong ano, puwedeng ganito yung gagawin natin," 'di ba? Yung sample ng ano natin, monitoring sheet para madali na lang siya i-reconcile sa part din ni PE tsaka sa part, iwas fraud din. Kasi minsan meron akong case na meron iba nagbabayad, yung merong kakilala na gano'n, na merong kakilala sa ibang bansa, yung parang pinapadalhan lang din do'n yung product, yung ano nila, yung kamag-anak nila do'n tapos wala namang order. So, yun yung iniiwasan din ng client, kasi minsan meron ng gano'n nangyari sa may business niya, na parang may VA siya tapos nagpo-purchase ng kung ano-ano, tapos sine-send sa may kakilala niya sa US, 'di ba? So, wala namang order sa may Amazon. So, kailangan 'pag meron kang monitoring sheet, lahat ng mga details dito nakalista, matanong mo si client, "Ano 'to yung CVE, ano 'to yung binayaran sa ganito, ano 'tong order number na 'to?" Ganyan, "Ano yung binili diyan?" 'Di ba? So, at least ma-monitor lahat tsaka iwas fraud. So, that's it. And the question, ano ba yung ano niya, takeaways niyo? Mahirap ba siya? Um, Nakakalito, coach. Nakakalito? Medyo nakakalito pa siya. Kasi ano, wala ka pa dun sa actual na ano, parang yung discussion natin talagang, um, ano pa lang siya, parang Babalikan niyo lang yung ano natin, tawag dun, yung lesson natin sa may ano, tawag dun, sa sa module. portal, andun meron din siya dun Amazon ano, dropshipping, gano'n na gano'n din. So, yun. Balikan niyo lang kung halimbawa siyempre hindi naman agad-agad makukuha niyo yan kasi hindi niyo pa naa-apply 'pag once naman na meron na kayong client, tapos may dropshipping, oo nga 'no, ito pala yun. Akala mo ang hirap-hirap lang siya pero 'pag andiyan na, natutunan talaga na aralin. Madali lang din siya. So yun. Basta madali lang siya, promise, sabi ko sa inyo. Ano kasi coach, meron ka ng workflow kaya ano, siguro madali na. Pero 'pag yung client na makukuha mo, talagang nag-start pa lang siya, yung parang parang from scratch pa lang, parang mahirap siguro. Basta 'pag meron kayong tanong about sa dropshipping or something gano'n, tapos kung willing naman si client na i-share natin yung process ko para at least, Thank you, coach. um, maano niya 'yan, ma-appreciate niya 'yan yung gano'ng process kahit sabihin nating manual man siya or ano. So, sabi nga ni client sa akin, 'di ba naka-connect na yung bank feeds doon, yung bank sa may account. Sabi ni client nga sa akin, paano daw yung process ko mag-reconcile kasi nga 'di ba kailangan pini-print ko ba yon ganyan. Kasi nga gusto niya kasi 'di ba yung kailangan kasi ni client kung ano yung nasa bank feeds kailangan isa-isahin ko yon bawat kung anong purchases, kung ano yung mga bank transaction isa-isahin ko yun kailangan may naka-ano yun, may naka-reconcile diyan na order. Sa gusto niya tinatanong niya ako kung may printer. Tapos sabi ko, meron naman akong client na printer. So gusto niya, alam mo yung manual na gagawin, halimbawa pinrint mo siya tapos cross out, gano'n, gano'n. Sabi ko, meron namang process client. Siyempre kung dalawa yung monitor mo, mabilis mo na siya makita, 'di ba?
ma-reconcile or ma-match agad pag dalawang monitor mo or something, mabilis ka lang mag-alt tab. Madali lang din. So, yun. So, gusto Coach, kasi paano talaga yun ni pag client. nag-negative yun dun sa ano, yun sa, di ba sa monitoring nag-negative, ibig sabihin walang profit si client. So, ibig sabihin, i-increase ni client yung price na yun. Siya na magde-decide kung magkano or pinag-uusapan niyo po ba yun? Usapan na nila yan ni ano, ni VA. Si VA na yan tsaka kasi sa pricing kasi, si VA na yan tsaka si ano, si client nag-uusap eh. So, ako reconcile lang. So, siguro pag may negative doon na ganito, explain lang yan ni ano, ni tawag to ni VA na heto, nag-negative tayo yung client kasi biglang tumaas yung Amazon fees, ganyan. So, okay lang naman yun kay client, pag ganun. So, pag sa sunod, taasan na nila yung ano, yung tawag doon, yung yung sales na yun, sales amount na yun para sa product na yun. So, sa product sales, ganun. So, tinataasan na nila. Okay, basta wag lang masyadong angat na angat kasi syempre hindi na mabenta yun. Kasi syempre, pag dropshipping kasi expect mo na may ka-same kang product dun sa ibang store. Depende lang kasi talaga yun sa ano, sa ang tawag din kasi minsan 'di ba sa may Amazon pare-pareho kayo ng products. Depende lang kasi yan sa may ano, um, sa standing din ng store mo kung madaming mga feedback, good feedback, tapos Ay, hindi mga good masyadong reviews. mahal. O meron bang 5,000 sa'yo, 4,999 gano'n. So, siyempre yung tao is pupunta sa'yo kasi may $1 pa na less, ganyan. So, dapat wag lang masyadong mahal. So, yan. So, Sige yun, po. nakakalito nga po, pero balikan ko po yung recorded session niyo po. So, yes. So, una lang yan dito. Kasi 'di ba ano, nasa ano na tayo. Ang tawag dun, pinakita ko lang naman sa inyo yung process, paano yung sa may purchases mag-record. Pero kaya niyo 'yan, kaya pa ba? Sa sales kaya niyo rin 'yan 'pag ano, 'pag napa-practice lang, may skills test naman tayo, gagawin niyo lang din. Tapos balikan niyo lang talaga yung lesson. Basta sabi ko, wag lang kayo masyadong overthink na mahirap yung ano natin, yung ang tawag doon, yung Amazon, ganyan. So, depende kasi talaga yun sa may business ni client. So, meron naman na madali lang talaga. So, meron naman akong Amazon isa, ang dali lang. Per month lang siya na ano, sahuran. Tapos, parang 3 hours mo lang siya magawa or 4 hours. Kasama na yung Shopify doon na books niya. Ay, yung transaction niya, yung store niya. Tapos, Amazon. 4 hours, 5 hours ko lang siya ginagawa yung 1 month. Tapos, yun, makapagsingil ka pa kay client ng malaki. So, siguro ano lang talaga, sa una lang talaga siya mahirap. Pero once na meron na kayong client, kaya niya yan. Or maa-apply niyo siya. So, basta wag kayong mag-overthink. Iba-iba lang kasi talaga yung business ng client. Yun. So, yun. Any takeaways, mahirap? Basta i-share ko sa inyo yung ano, pag mag-client kayo na Amazon. Tsaka, pag meron kayong client na Amazon, basta ano kayo, pwede tayong mag-Zoom. Tutulungan ko kayo. O kaya Shopify, basta familiar lang din ako. Basta ano lang tayo, take action lang, tapos i-enjoy lang natin talaga, process natin. Yung skill test po ba dapat tapusin parang mahirap po siya? Yes, tapusin po yung skill test para po meron tayong ano, ang tawag doon, certificate. Madali lang yung skill test natin. Yung pag-record lang yun ng sales, yung ganito. Yung ginawa natin. So meron na rin naman tayong ano, pag magfa-5bot lang din yung ginawa natin eh. So yun lang yung sa skill test, yung paano yung pagkuha ng ng data. So meron din akong screenshot nun paano siya nakuha. So halimbawa, wait lang hanapin ko yung skill test ko para i-share ko sa inyo.
skill test. So, dito yung skill test natin. So, meron akong halimbawa, ito yung skill test. Meron na siyang ano, paano nakuha yung details, ganito. Kung ano, paano siya i-pivot, ganun. Ganun siya. Pag halimbawa, ito yung ano, data. Tapos ito yung paano pag-pivot niya, paano nakuha yung data, ganun. Tapos paano i-enter sa may zero, ganito din siya. So, meron na akong ano. Para at least may masundan na rin kayo kung sakali halimbawa gawin nyo ay ba't hindi nag-match sa akin, paano ito nakuha ni ano, ni Charlie. So, yun. So, meron na akong nakalagay dito para at least hindi na kayo mahihirapan. So, ganyan. Paano ko siya nakuha? So, ganyan lang siya. So, pwedeng halimbawa, ito naman yung ano, ito naman yung transaction, tapos i-pivot nyo siya, parang ganito. Transaction lang lagi ha, gagamitin nyo hanggang dito. Ito lang siya. Populayan ko nga, para at least kung makita nyo. Pero madami na rin nakapagtapos. Tapos nag-match na rin. So, ito lang lagi yung kukunin nyo. Tapos i-pivot nyo lang yung ganito. Tapos para makapunta kayo sa ganito. Ayun, ito siya. Pag hindi mag-match, tingnan nyo lang yung ano natin, answer sheet. So, yun. So, wala na po. Yung sa may ano, upcoming skill test, wala na po. Kung ano, kung natapos yun na yung skill test natin dun sa may ano, mag-send na po kayo kay ano, kay na ni Miss Rufa sa email para makakuha na po kayo ng certificate para po sa Amazon. Yan. Yun si Michelle, nakuha niya. So, pwede nyo siyang, halimbawa, habang meron akong video doon, tapos ita-try nyo siya doon sa skill test natin para maano nyo, masundan nyo din. So, yung good. Congrats sa may nakatapos na. Basta pwede na siya. Alam ko pwede na siya kung paano mag-ano ng certificate. Any question po? So, yung sa skill test natin kasi about siya, about siya sa pagre-recording ng transaction. So, yun lang. Pero baka sa sunod, pati purchases na. Pero hindi siya kasama pa dito. Pero madali lang din naman. Any question po? Takeaways na lang. Mahirap or kayang-kaya. Sino nagsabi dito ng kayang-kaya? Type nyo nga. Nasaan ko na po. Favorite ko po yung 5 foot. Yes, tama. Actually, ako, nung nagkaroon ako ng client, hindi ako marunong mag-5bot. Tinaral lang ko lang talaga siya. Hindi ako marunong sa Excel. Marunong lang ako ngayon, aaminin ko, yung level ng Excel ko, hindi ako, excellent doon. Baka, lang ako, hindi nga ako average. Marunong lang ako sa 5bot, pero sa ibang mga, hindi. Puro lang ako, mga common lang na, shortcut. Pero yung mga iba is hindi. So, wag lang din natin i-overthink na pag hindi ko kaya, mahirap, ganun. Basta lang, kaya nyo yan. Ako, hindi ako dati marunong. Kasi pag andyan na kasi si client, tapos alam nyo namang mabait siya, na alam yung matutunan nyo, alam yung magkakaroon kayo ng growth sa kanya, hindi naman siya toxic, aaralin mo kasi talaga siya eh. So, parang kung halimbawa pag wala pa kayong client, first client pa lang, so yung goal nyo muna is mahawakan yung books ni client. Kasi iba kasi talaga yung feeling pag meron sa client mismo kayo natututo. Kasi yung tinuturo lang naman namin is, halimbawa, ano lang to 35% lang to. Yung actual pa rin kasi na work sa client, yun pa rin kasi yung nag-ano ng learnings natin eh. Doon pa rin tayo natututo eh. Kasi minsan, ako, aaminin ko, kahit sa TBSA, hindi ko siya natatapos pa yung lesson kasi minsan ayoko yung utak ko maging bombarded sa lessons. Ayoko mag-overthink na paano to gagawin. Parang pag wala pa naman yung client. Parang halimbawa yung mga PayPal reconciliation, ang hirap-hirap.
'Pag once kasi na andiyan na si client, nagkaroon ka ng client, tapos may PayPal, babalikan ko na lang less, ba't ang dali na lang nito? Kasi 'di ba parang alam mo yung andun na kasi yung ano, andun na kasi yung kailangan matutunan ko 'to, andito na si client, eh. Kasi 'pag wala pa kasing client natin, hindi pumapasok sa utak. Kaya sabi ko, "Wag mo na mag-overthink." Sabi ko, "Mahirap, hindi ko 'to kaya yung Amazon." Why not 'di ba, malay niyo yung para talaga sa inyo is Amazon. Parang iniisip nila ngayon mahirap siya, pero 'pag andiyan na si client, madali lang din 'yan. Madami akong na-coach na ano na, natulungan na, sabi nila mahirap nung once na ginawa na nila kay client nila, kaya naman naman pala nila, madadalian na rin. Basta ano lang, build connection lang lagi kay client, tsaka sa kapwa ano, bookkeeper kasi 'di ba, hindi naman lahat alam natin. Ako hindi ko naman alam lahat, so kailangan ko rin naman ng tulong ng iba din. Kasi alam ko madami naman expertise dito yung iba. So meron 'di ba ditong yung expertise nila, di ko alam, so need ko rin ng help nila 'di ba? So gano'n. So ako hindi ko talaga alam yung real estate, aaminin ko. Sa may sa may e-commerce lang talaga ako. So yun. So hindi ko talaga alam lahat. So yun, trust the vision. Yes, tama. So dun na lang pala natin iisipin 'pag andiyan na si client. So ngayon is i-enjoy lang natin mag-client getting. So yun, ipag-pray natin kung sino magiging client natin. Tsaka yung sahod din natin. Kasi baka may pinag-pray niyo lang kung ito yung maging client niyo tapos hindi niyo pinag-pray pati yung sahod, baka bibigyan kayo ni God ng, client na maliit lang yung sahod. So, kailangan kasama na yung sahod, mabait na client, tapos kasi tapos ano, mabait tapos madaling ano, kausap, yun. Kailangan kasama yung sahod para tatagal tayo. So, how much po ba yung standard na salary? So, aaminin ko nag-start ako kay client 3 years, magpo-4 years na pala, is $3 dati. So, yung goal ko lang kasi hindi, yung unang kuha niya sa'kin is hindi pa talaga $3, parang binayaran niya lang ako ng ano, $60 or $70 for 1 month na work. Sa'kin yung goal ko kasi is matutunan ko siya, ma-apply ko yung nalalaman ko. Kasi iba pa rin kasi 'pag andiyan na. Kasi baka mamaya sabihin ko, "Ang mahirap 'yan." Tapos pagdating pala dun sa client is madali. So yun, pinatas ko yung trial work na $60 tapos yun, luckily ako nakuha. So yung inoffer niya sa'kin $3. So hanggang sa tumaas na lang. Tapos 'pag ano, nagbibigay ng bonus, tapos meron pa kaming, um, 1 month na ano, tawag dun? 1 month na leave. Halimbawa, yung ano, vacation leave, holiday leave, tapos yung ano, yung sick leave. So, ganyan. Dati 3 per hour yung ako. Naka-per hour kasi ako ngayon kay client, sa isang client ko. Kasi sa may dropshipping, ayaw ko kasi ng monthly. Kasi yung sabi ko dun kasi, oo nga, magse-set ako halimbawa ng monthly, halimbawa $500 monthly. Lugi na ako 'pag halimbawa may ano siya, may transaction siya ng mga ano, ng mga 500 or 1,000 per month. Lugi na ako, eh, tapos next month, 300 per month lang, tapos sahod niya sa'kin 500, so parang lugi ka dun. Sabi ko kailangan per hour na lang, per hour din naman siya, tapos yun. So yun, minsan sabi niya set niya sa'kin 5 hours, 4 hours per day. Pero 'pag maglagpas ako nun, binabayaran naman ako. Kasi alam niyang trabaho, 'pag alam niyang madaming sales. Pero yung $3 na yun, nag-increase naman siya ngayon. Hindi lang siya ano, diyan ako nag-start $3. Kaya ano, tawag dun, okey lang naman po mag-accept ng mababa, pero alam niyo na 'pag halimbawa 'pag malaki na yung sahod, nag-e-expect rin yun si client na yung ano niyo dun, yung ibibigay niyo sa kanilang in return na trabaho is ano din, pang-expert din. So, 2021 nag-accept ako ng $3. Pero for sure ngayon baka 10 per month, 10 per hour ba or 8? Naku, mababa ata, 10.
So, meron akong pag per hour, meron akong per hour na 100. Then per hour. Ngayon yung ano. Pero yung iba kasi, depende kasi yun sa sales nila. So, ang hirap din magtawag doon. Pwede namang mababa muna. O sige, client, ito muna yung per hour ko. $5 or $6 or $7. Tapos, pag mag-okay yung business mo, tataasan na lang natin. Tataasan mo na lang yung sahod ko. So, ganun. Pwede naman bumaba muna sa mababa. Tapos, in 2 months, 3 months, taasan nyo na. Pag hindi na, pag alam nyo naman kumikita na si client. So, pwede namang value muna, provide good relationship with client. Tapos yun. Meron nga akong kakilala na sabi niya sa akin yung per month nga niya na monthly, monthly recon siya kay client, 150. Sabi ko, para sa akin medyo maliit yon sa monthly na na bookkeeping. So yung goal na lang naman niya, sabi niya sa akin is good relationship kay client kasi referral. So, diba? So malay mo, magtanggap ka ng $5 per month per hour dyan, tapos mag-refer si client sa inyo, ang madaming client. O, diba? So why not? Yes. Give value first, money will follow. Tama. Tsaka talaga, ipon ng learnings sa client. Kasi dun tayo matututo. So yun. Matututo din naman tayo sa mga coaches, pero syempre, iba pa rin yung sa client mismo. So, wag kayong matakot kumuha ng client, kuha lang. Pag halimbawa, hindi nag-workout, ibig sabihin, nilalayo lang kayo ni God sa mga toxic, may dadarating na magandang opportunity, di ba? So, parang love life lang yan. Pag mag-jowa kayo, hindi ibig sabihin na kayo na agad. So, malay mo kung mag-break kayo, ibig sabihin hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Hugot lang. So, any question po? 2 hours. May question pa po ba? Pwede bang pa-type ng 10 na lang kung wala ng question or okay na? Hi, sis Karen. Let's. So, expect ko na sana gawin niyo yung natin, skill test para magkaroon kayo ng certificate kasi dagdag din boost ng confidence na tapos yung si Amazon. Kahit sabihin yung mahirap siya, pero kayang-kaya niya gawin yun. Kasi nasa utak lang natin yung mahirap. Kaya natin yan. Basta isipin nyo na lang na kaya ko nga, kaya nyo rin yan, di ba? So, ganun lang din ako dati. Nakikita ko sa ni Coach Alfie, Coach Shari. Kaya nga nila kakayanin ko rin yun. Pare naman tayong tao. So, lahat naman ng learning, so lahat naman ng knowledge matutunan, di ba? So, parang kailangan talaga natin lakas ng loob. So parang iniisip ko lagi, nauna lang sila, parang ganun. So parang guide lang din, parang ang tawag doon, motivation mo lang sila na parang um, naging successful sila, parang gusto mo rin maging ganun ka rin. Gawin mo silang inspiration. So wag mong paghinaan ng loob, wag tayo maging din. Tawag doon, course harder na parang ganito, kailangan matutunan ko. Why not, di ba? Sabi nga ni Coach Shari last time na sa breakthrough natin, di ba sa may Tanay, kailangan na talaga lahat ng mga negative na mga thoughts or kailangan lang natin yung mga natin, ibalik rin natin yung good, yung positive, parang ganun. Kung ka, nahihira, yung frustrated ka or ganito or nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili, why not mag-aral, parang ganon, i-improve yung self, di ba? So, yun. So, good luck. Happy holidays sa atin. Sana, praying po sa lahat nandito is magkaka-breakthrough sa 2025. So, Miss Fred, so hello sis Karen. Yun. Praying sa lahat, maging successful tayo. Basta lang, take action. Basta connect. May nabasa ako, sabi nila, hindi naman kailangan, kung halimbawa na-stress ka, mag-value post, kung hindi ganun, why not, diba? Sa network ka na lang, bakit mag-build ka ng good connection sa kapwa mo, bookkeeper, malay mo,
magke-create yun ng collaboration in the future, gano'n. So, genuine approach talaga sa bawat isa. So, malay mo magaling mag-close si Ma'am Erwina. So, 'pag madami na siyang client tapos ano, puwede kayong kukunin niya. Kasi madami na 'tong client si Ma'am Erwina, eh. So, gano'n lang talaga. Kailangan mag-build tayo ng connection. So, genuine connection talaga. Kasi tayo din naman magtutulong-tulungan. Ilan pataas. So, puwedeng mag-take tayo ng picture. So, share your takeaways, para at least alam ko rin kung ano yung, ano natin, ma-improve pa at saka kung may natutunan ba kayo. Yun. Thank you. Sige. Puwedeng pa-picture tayo. Open cam. Ayun, magaganda naman pala kayo naka-open si Ma'am Lervin, Sis Karen, hello. Si Michelle. Masakit kasi yung ulo ko, nakasalamin tuloy ako. Si Miss Al. Wala na pala si Ma'am Erwina. Sino pa mag-o-open cam? So, si Sis Girly, hello. Si Sir Cyrus. Yun. Praying na lahat tayo maging successful. Basta lahat ng mga problema, kaya natin yan. Take action na lagi. Basta connect lang kayo sa akin, pag may message kayo about Amazon or Shopify, willing to Zoom po. Kasi syempre nagtutulong din ako sa ibang tao, why not naman 'di ba, sa mga student natin. So 'yun. So siguro, 'pag meron ng mga opportunity sa'kin, why not, share ko sa inyo kung madami akong client. So ngayon kasi, priority ko kasi talaga yung family, yung kids, yung time pa. So 'pag merong opportunity na darating, so ita-tap ko kayo, 'yun. Thank you. So picture tayo. 1, 2, 3, smile. 1, smile ulit. 1, 2, 3, smile. Thank you so much. On. Thank you po. Wala na siya. Miss Fred, meron pang announcement. Meron po ba? Wala na si Miss Fred. Off ko na ba? Bye-bye. Thank you, Coach. Okay.